Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and welcome po sa ating YouTube channel. And ngayong araw mga kababayan, gusto ko lamang pong pag-usapan yung nangyari nga pong Senate hearing noong Lunes po, no? Syempre regarding po ito dun sa alleged PDEA leak, no? So, nung Lunes nga po, naimbitahan na po, or naimbitahan na po ang St. Luke's dito nga po sa hearing na ito. So, pakinggan po natin yung naging sagot po nila dun sa mga tanong po ng ng chairperson na si Senator Bato de la Rosa. So, head po ako ng drug testing laboratory ng St. Luke's Medical Center, Global City. So, yung 2 minutes and 50... so, head po ako ng drug testing laboratory ng St. Luke's Medical Center, Global City. So, yung 2 minutes and 54 seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po nilang 5 minutes, yun po yung maximum time na i-allow namin na lumabas yung line ng drug test. Pag lumabas po yung linya, hindi na mawawala yung negative na kayo. Pero yung nag-iintay kayo na mag-a-appear yung linya, hanggang 5 minutes po yung maximum. So we can get, 40 to 50 seconds, may resulta na po. 40 to 50 seconds, may resulta na. So yung doubt nila na 2 minutes so fast is not improbable and is not impossible. Correct, sir. Correct? Yes, sir. Okay. Hindi na sa lumabas, Tora. Good morning po. Please identify yourself. I'm Jereza Reyes, the drug analyst from St. Luke's Medical Center, Global City. So, as the analyst po, yes, may lumabas po na line. So, sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So, dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Yes. Negative. Yes po. Alright. Will that satisfy everything? Mr. Chairman. Yes, Mr. Chairman. go ahead, Senator Uy. Permission of Senator Jinggoy. At this point, Dr. Fernandez, and to Ms. Reyes, yung 2 minutes and 54, ito yung oras na lumipas mula nung inilagay yung sample dun sa makina hanggang lumabas yung resulta. Tama po ba? Sir, hindi po makina. Ito po ay drug test kit na para pong pregnancy test kit or So, para parang ginagawa? COVID. Hindi naman po. Ita-drop mo lang yung urine sa one end, tapos hihintayin mo na lang siya. So, wala hindi pong ito yung kabuuang proseso ng kinuha yung urine na 2 minutes lang. Yung transaction time po is the specimen collection. So, pag-abot po nung sample, tapos gagawin na niya. At yung rule ng DOH, hindi pwedeng lumampas ng, Wala pong rule ng DOH. hindi pwedeng mas mabilis kesa, ano yung 5 minutong binabanggit niyo po kanina? Yung drug test kit po na ginagamit namin, hanggang 5 minutes po, pwede niyong basahin. Now, I remember the press con of then Executive Secretary, no, he was not yet Executive Secretary at that time, he was about to be, Vic Rodriguez. Sabi niya, tinest daw po sa lahat ng uri ng droga. Ano-ano pong klase ng droga tinest o lahat po ba kasama? Kanino po? Kay Yung test po na ginawa ninyo, cocaine lang po ang pinagawa. cocaine lang po ang pinagawa. Opo, Hindi po kasama ang iba. hindi po. Yung resultang yun po ba isinapubliko? Sukat ko lang mga kababayan I saw it on GMA, read it in the papers. The result. Ayan, ikat ko lang po kasi halata mo paligoy-ligoy pa yung tanong. Iko-correct ko lang si Senator Cheese Escudero. Kasi po, yung hindi po nagsabi si hindi po nagsabi si Attorney Vic Rodriguez na tinest sa lahat. Kasi ako, pinapanood ko yun, nakasubaybay ako that time. Kung babalikan nyo po, wala pong sinabi ng ganun. Since that time, na ang narrative ng mga kritiko ni President Bongbong Marcos is regarding sa coke.
So, syempre, ayan, babanggitin po mamaya, yun yung ni-request ng patient na kukuha ng, yun yung magpapadrug test. Yun yung ni-request. So, ituloy ko po So the drug test. If I may answer, Senator Cheese, this was widely publicized in 2021, if I may recall, if my memory serves me right. So it was publicized now? It didn't come from St. Luke's. It came... Ayan. So, ang tanong po is kung pinablik daw ba yung result. Siyempre sila sa St. Luke's, bawal silang mag-public, no? Ang nag-public po nun is si Attorney Vic Rodriguez. Kasi nga po, at that time, yung mga narrative o yung mga script po, no, ng mga kritiko ni BBM, yun yung pinapalabas nila na nagkukuk nga si PBBM. Kaya po, si Attorney Vic Rodriguez, pinakita niya po sa publiko yung resulta na yon para syempre manahimik na itong mga kritiko na to. Pero alam naman natin na itong mga inggit, may galit kay President Bongbong Marcos, hindi yan titigil Diba? So, pakinggan po natin tuloy ko. From the person tested. So, Senator Chis, yung drug test na ito na pinag-usapan na ito, yung sinabi ni Executive Secretary Rodriguez, this pertains to the drug test that you made on the former Senator Bongbong Marcos? Yes. Pwede yung sabihin? Yes. Opo. Yan yun? Opo. So, you said that particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya Hiningi ni nung pasyente. sino pasyente? Si Marcos po. President Marcos. Then Senator Marcos. Yun ang gusto niyang hingin about cocaine. yun po lang ang So, hiningi niya. your laboratory is capable of tracing cocaine residues sa ihi ng pasyente. Yes po. So, iba yung ginagamit nyo sa cocaine, iba yung ginagamit nyo sa Cebu. Iba rin gagamitin ninyo sa marijuana. Am I correct? Opo. Pero kung ako, walk-in lang ako, pupunta ako doon sa iyo, I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin nyo. Oh, may ganun ba na hingin? Ano? Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas magpa-drug test. Hindi ba nagtatanong na i-test nyo ako sa cocaine? I-test niyo ako sa Cebu? I-test niyo ako sa marijuana? Wala. Pupunta ako sa inyo, magpa-drug test para pag mag-negative, dalhin ko yung dokumento, nag-apply ako ng trabaho. Yun lang naman ang ginagawa natin. Hindi naman kami nag-request sa inyo ng i-test niyo ako sa... Ito mga kabayan, hanggang doon lang po yung screen record natin. Ang nakakatawa kasi parang nagmamaang-maangan tong mga to. Akala mo naman, hindi sila nagpapadrug test. Ito FYI lang, hindi ko alam kung sa ano, pero ako nung nag-working student po ako, nag-start ako magtrabaho 16 years old, first year college ako. Nung nag-working student po ako, isa po yan sa requirements. Isa po ang drug test sa requirements. And alam nyo ba mga kababayan, yung sinasabi po na papasinungalingan ko lang kasi ayaw nila maniwala, diba, dun sa 2 minutes nga lang na makukuha mo na yung resulta, which is, totoo po yun. Saglit lang makukuha mo na yung resulta. The moment na ibigay mo sa kanila yung sample ng urine mo, ititest na nila yun, makukuha mo kagad. Hindi mo kailangan maghintay ng ilang minuto. Saglit na saglit lang po. Po yun yung pinatest ni ni PBBM that time, is doon siya nililink nitong mga kritiko niya. And yung drug test po, para naman kasing itong mga senador natin dyan sa Senado, para naman silang nagmamaang-maangan na hindi nila alam yan. Pag nag-apply ka ng trabaho, kasama po yung drug test. Nung nagtrabaho ako, sabi ko nga kanina, nung nagtrabaho ako, nung nag-working student po ako, isa po yan sa requirement, drug test. At yearly po yan ginagawa. Kumbaga yung pagre-renew namin ng mga requirements, yung medical, kasama po ang drug testing. Yearly. Maliban dun sa yearly na yon, meron pa kaming mga surprise drug test, parang after 6 months, yan, may drug test ulit. Ganun po. Kaya itong mga senador natin, hindi ako naniniwala na hindi nila alam. Kasi hindi ka naman
magiging senador, 'di ba? Hindi ka naman malalagay sa posisyon, hindi ka magiging government official kung wala yang mga, kung hindi kasama yung physical examination, drug testing, yung mga ganyang bagay, included po yan. Kaya huwag na tayong maglokohan, no? Huwag na tayong maang-maangan na hindi nyo po alam yan. So, ayan, nagpapatunay lang, no, na negative si PBBM. Pero alam naman natin na itong mga kritiko ni President, hindi yan titigil kahit paalam nila, kahit nasupalpal na sila na negative nga si PBBM dun sa drug test. Hindi yan titigil sa paninira. Hahanap pa rin yan ng panibagong script. Gagawa pa rin yan ng panibagong script. Kasi nga, kailangan nilang kumota. Kailangan nilang mag-double time na manira sa administrasyon, lalo na kay PBBM. Mga trolls na yan. Kaya double time yan sa paninira. 'Di ba? Syempre, kahit nasabihin negative, ayan, pinatunayan na po ng St. Luke's. Hindi yan titigil. 'Di ba? Kahit napahiya na sila, gagawa at gagawa ng panibagong narrative yan. Gagawa at gagawa ng panibagong script yan para siraan si PBBM. Pero syempre kaming mga supporters ni PBBM, kaming mga pro-government, ay hindi po kami magsasawa na ipaalam sa mga kababayan natin ang totoo. Kasi syempre, itong mga kritiko niya, hindi rin tumitigil sa paninira, hindi rin tumitigil sa pagmamanipulate sa mga kababayan natin. Kaya kami po, na mga pro-government, ay hindi rin kami titigil sa pagsuporta, sa pagbalita ng mga nagagawa ng Administrasyong Marcos. So, yun lamang po mga kababayan, and maraming salamat po sa inyo lahat.